Paano kung yung mga pinakamalaking hamon na kinakaharap mo o ng bansa natin, hindi pala siya hadlang? Paano kung mga lihim na pinto pala yan, patungo sa isang, alam mo yung pambihirang pagkakataon? Yan yung matapang na tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Hawak natin yung mga sipi mula sa isang malalim na pagsusuri, ang pamagat Opportunity Amid Challenge. At ang misyon natin, alamin kung paano raw hinuhubog ng mga problema natin ng mga Pilipino para magkaroon ng pandaigdigang impluensya. Titignan din natin itong konsepto ng isang sending generation. Alam mo, buong argumento, umiikot siya sa isang ideya na parang baligtad, isang paradox. Sinasabi kasi rito na kung titignan mo ang kasaysayan, yung mga pinakadakilang kilusan, espiritual man o social, hindi yan isinisilang sa panahon ng kaginhawaan. Madalas nagsisimula yan sa gitna ng matinding pagsubok, di ba? Kaguluhan, kakulangan, at ang claim ng material na to, ito raw mismo ang kwento ng simbahang Pilipino. Okay, pero teka muna, bago tayo lumayo, kailangan kong itanong to. Kasi baka ito rin yung iniisip ng mga nakikinig sa atin. Hindi ba't medyo delikado yung ganyang pag-iisip? Hindi ba parang niroromantisa lang natin yung kahirapan at pagdurusa? Paano tayo kinukumbinsi ng source na hindi lang to isang magandang wishful thinking para lang gumaan yung loob natin? Napakagandang tanong niyan at direkta yung sinasagot ng pundasyon ng buong argumento. Hindi ito tungkol sa pagsasabing, uy, mabuti ang paghihirap. Hindi ganon. Ang sinasabi nito, mayroong isang pattern kung saan ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyon ng kahinaan para lumikha ng isang bagay na malakas. Sa teolohiya, ang tawag dito ay redemptive inversion. Redemptive inversion, medyo malalim pakinggan. Paano natin yan gagawing simple? Okay, sige. Isipin mo na lang sa sports. Minsan, yung isang team na puro underdog, di ba? Walang isang sikat na star player. Pero sila pa yung nagiging champion, bakit? Kasi yung kahinaan nila sa individual talent, yun yung naging dahilan para maging sobrang tindi ng teamwork nila. Yung kakulangan nila ang nagtulak sa kanila na bumuo ng isang kalakasan na hindi kayang tapatan. Ganong klase ng pagbabaliktad yung tinutukoy dito, pero sa antas na espiritual. Paulit-ulit yan sa Biblia eh. Si Joseph na alipin naging tagapagligtas. Mga mangingisba naging fundasyon ng simbahan. Ang prinsipyo, God chose what is weak in the world to shame the strong. Okay, gets ko na. So, hindi romanticization, kundi recognition of a pattern. At dito napapasok yung parte na para sa akin talagang nakakagulat. Sandali, linawin natin to para sa nakikinig. So ang sinasabi ng source, yung mga bagay na laman ng headlines at ng mga social media rants natin araw-araw, yung traffic, yung bagyo, yung magulong politika at lalo na yung pagiging bansa ng mga OFW, hindi lang pala yan mga problema. Sinasabi ng material na to na yan mismo ang ating secret weapon sa global stage. Ganun ba kalaki yung claim dito? Eksakto, ganong kalaki. Ang terminong ginagamit niya ay missional assets, puhunan sa misyon. Halimbawa, yung pagiging sanay sa hirap at kawalan ng katiyakan. Nagbubunga raw yan ng isang pananampalataya na hindi nakasandal sa material na bagay. O sa gobyerno, mas nagiging malalim yung pag-asa sa Diyos kasi parang siya na lang talaga ang kakapitan mo, di ba? At itong klaseng pananampalataya na to, matibay at hindi mababaw, napakalaking puhunan kapag dinala mo sa ibang kultura. At yung isa sa mga pinaka-wild na idea dito para sa akin ay yung pagre-reframe sa OFW phenomenon. Mula sa brain drain na parang pagkaubos ng magagaling nating kababayan, ginawa itong mission dispersal. Ako mismo, nung nabasa ko yan, natigilan ako. Para bang yung pinakamalaking sama ng loob ng bansa sa maraming dekada, binaliktad ng source at ginawang asset. Dahil kung titingnan mo yung data, yan talaga ang nangyari, sinadyaman o hindi. Yung labor migration ng mga Pilipino, naging isa yan sa pinakamalawak na pagkakalat ng mga Kristiyano sa buong mundo sa modernong kasaysayan. Milyon-milyong nurse, inhinyero, seaman at kasambahay, naging presensya sila ng simbahan sa mga bansa sa Middle East, Asia, Europe, mga lugar kung saan napakahirap magpadala ng formal na misyonero. So yung sakit ng pag-alis sa pamilya,
Nagbukas ng pinto para sa isang klase ng impluensya na hindi kayang gawin ng tradisyonal na paraan. So, parang sinasabi ng source na ang mismong kasaysayan natin ay isang mahabang training ground. Pero dito papasok uli yung pagiging critical ko. Okay, I see the point about resilience. Hinubog tayo ng 300 taon sa ilalim ng Espanya, tapos Amerika, tapos Hapon. Pero hindi ba't maaali ring sabihin na ang kasaysayang ito ay lumikha rin ng victim mentality o colonial mentality sa atin? Paano sinasagot ng source yung contradiction na yan? Mahalaga yung tanong na yan at hindi yan iniiwasan ng material. Kinikilala nito na may mga negatibong epekto yung kasaysayan natin. Siyempre, pero ang argumento ay, sa kabila ng mga ito, may isang bagay na mas malalim na nahubog, partikular sa ating pananampalataya. Kasi ang Kristyanismo sa Pilipinas, hindi lang to basta minana, 'di ba? Isinabuhay ito sa gitna ng revolusyon, ng digmaan, ng kahirapan. Ang resulta, isang pananampalataya na naging mas relasyonal, nakatuon sa komunidad, sa pamilya, sa personal na relasyon sa Diyos, imbes na sa mga institusyon lang. May isang kwento sa source mula World War II na talagang nagpapakita nito. Noong panahon ng Hapon, delikadong-delikado maging Kristiyano o itago yung mga dayuhang misyonero. Pero ang ginawa ng mga ordinaryong Pilipino, isinugal nila ang buhay nila para itago yung mga pastor, ipuslit yung mga Biblia sa sako ng bigas at magdaos ng mga lihim na pagsamba sa mga gubat at kuweba pa. Ang punto ay hindi lang sila nagtiis. Ang panganib ang nagbigay linaw sa kung ano ang tunay na importante. Parang inalis ng pagsubok yung mga hindi esensyal. Ang naiwan, yung purong pananampalataya at pagdadamayan. At ang karanasang yan, na paulit-ulit sa iba't ibang paraan sa ating kasaysayan, ay humubog sa isang partikular na estilo ng pamumuno. Tinatawag ito ng source na adaptive leadership. Dahil palagi tayong kulang sa resources, sa budget, sa formal na kapangyarihan, natuto ang mga leader na Pilipino na maging mapamaraan. Bawa. Sige. Isipin mo yung isang community leader sa isang probensya na laging binabaha, laging walang budget. Hindi uubra dyan yung leadership style na utos lang ng utos mula sa opisina, 'di ba? Ang umuusbong na leader dyan ay yung marunong makisama, yung kayang kumatok sa bawat bahay para mangumbinse, yung magaling mag-organisa ng bayanihan kahit walang pera. Ang impluensya niya galing sa relasyon at tiwala, hindi sa posisyon. Yun ang adaptive leadership. Exactly. At yun din, ayon sa source, ang eksaktong skill na kailangan para magtayo ng isang komunidad sa ibang bansa kung saan bawal ang reliyon mo o nagsisimula ka from scratch. Galing. Kasi totoo yan, nakikita natin yan sa mga organisasyon ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Sila-sila ang nagtutulungan. So, we have this theological idea, yung redemptive inversion, tapos itong historical baggage na naging training ground. Pero baka isipin ng nakikinig, puro nakaraan yan. Paano naman ngayon sa panahon ng TikTok at AI? Dito na ba papasok yung sinasabi sa source tungkol sa teknolohiya? Dito na nga. Kung ang kasaysayan ang nagbigay sa atin ng character, ang teknolohiya naman daw ang nagbibigay sa atin ng mga bagong kagamitan. Pinapabilis at pinalawak nito yung potensyal na matagal nang nandito. Halimbawa, yung tinatawag nilang data-driven discernment. Wow, ang high-tech pakinggan. Ano yon? May mga online tools at digital maps tulad ng Joshua Project, pinapakita nito sa iyo in real time kung aling mga unreached people groups o komunidad sa mundo ang wala pang access sa ebanghelyo o kung saan may pinakamalaking pangangailangan sa humanitarian aid. Siyempre, nililinaw ng source na ang data hindi ang kapalit ng gabay ng banal na espiritu, pero tool ito para sa matalinong pagpapasya. Parang general ka na tumitingin sa mapa ng mundo para makita kung saan pinaka-strategic ipadala ang mga sundalo mo. At hindi lang yun, may isa pang konsepto dito na fascinates me, virtual exposure. Ang idea, gamit ang VR o virtual reality, pwede nang maranasan ng isang kabataan sa Quezon City kung ano yung pakiramdam na maging refugee sa isang kampo sa Africa, nang hindi siya umalis ng bansa. This develops what the source calls embodied empathy.
Isang pag-unawa na hindi lang nasa isip, kundi parang nararamdaman mo sa katawan mo, nagkakaroon ka ng tunay na malasakit. Tama. At syempre, nariyan yung pinaka-basic na gamit ng teknolohiya, networking at collaboration. Dati, yung isang misyonero sa isang malayong lugar, baka makaramdam ng matinding kalungkutan, di ba? Pag-iisa. Ngayon, sa isang WhatsApp group lang o Zoom call, konektado na siya sa isang network ng mga mentor at kasama mula sa buong mundo. Pwede siyang humingi ng payo, magbahagi ng problema, o manalangin kasamang iba. Anytime. Okay, ang ganda ng teorya, ng kasaysayan, ng teknolohiya. Pero para hindi to manatiling abstract, kailangan nating makita sa buhay ng totoong tao. At dito, imbes na isa-isahin natin lahat, pumili tayo ng dalawang kwento na sa tingin ko kumakatawan sa dalawang mukha ng misyon na to. Sige, sinong uunahin natin? Umpisahan natin kay Maria, isang nurse na naglingkod sa East Africa. Ang kwento niya, perpektong halimbawa ng paggamit ng profesyon. Hindi siya pumunta doon para lang mangaral. Pumunta siya doon bilang isang highly skilled medical professional. Ang misyon niya, nakabalot sa kanyang trabaho. At ano ang itsura nun sa araw-araw? Ang sinasabi sa source, yung klinika niya sa isang refugee camp, hindi lang yun lugar para sa gamutan. Dahil sa kanyang pag-aalaga, sa pakikinig niya sa kwento ng mga pasyente, yung compassion niya, yung klinika ay naging isang lugar ng pag-asa. May isang pagkakataon daw na dumating ang isang ina na sobrang dehydrated na yung sanggol at halos mamatay na. Ginamit ni Maria ang kaalaman niya para i-revive yung bata. At nang makita ng ina yung anak niyang ligtas, ang tanong niya kay Maria, saan nanggagaling ang pag-asa mo? Doon nabuksan yung pinto para ibahagi ni Maria ang pananampalataya niya. Hindi dahil sa pilit, kundi dahil yung serbisyo niya ang naging tulay. At yung pagiging Pilipino niya, naging advantage. Sanay siya sa kakulangan, di ba? Sanay siyang mag-improvise kapag walang sapat na gamit. At yung natural na warmth at pagiging family-oriented ng mga Pinoy, yun ang nakatulong sa kanya na kumonekta sa mga pamilya doon. Sa isang paraan na baka hindi kaya ng ibang kultura. Ang propesyon at kultura niya naging perpektong kombinasyon para sa lugar na yon. Ngayon, ilagay natin sa kabilang dulo ng spectrum. Kung si Maria ay isang profesional na ipinadala, tingnan naman natin si Rosa sa Dubai. Isa siyang OFW, isang kasambahay. Hindi siya formal na misyonero. Nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Pero ang kwento niya ang kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino sa diaspora. Anong nangyari sa kanya? Nagsimula lang sa simpleng pangungumusta. Napansin niya na yung mga kapwa niyang kasambahay mula sa iba't ibang bansa, Sri Lanka, Indonesia, Ethiopia, pare-parehong nalulungkot, nangungulila. Nagsimula siyang mag-imbita ng 2 o 3 kaibigan sa kwarto niya tuwing day off nila. Nagkakape, nagkukwentuhan, at maya-maya nagsimula siyang magbahagi ng mga kwento mula sa Biblia. Isang informal Bible study. Eksakto. Walang formal na programa, walang gusali. Ang naging simbahan nila, yung sahig ng maliit niyang kwarto. Pero lumago ito. Dumami sila at yung maliit na grupo na yun naging isang community of support, naging pamilya sila sa isa't isa sa isang bansang dayuhan. At ang nakakatuwa, yung amo ni Rosa na nakikita yung positive pagbabago sa kanya, naging interesado rin. Ang buhay at tahanan ni Rosa na isang ordinaryong OFW ay naging isang embassy ng kaharian ng Diyos sa isang lugar na may napakaraming restriksyon. I-multiply mo ngayon yung kwento ni Rosa sa ilang milyon. Yan ang kapangyarihan ng diaspora. Wow, ang bigat nun. Mula kay Maria na professional hanggang kay Rosa na grassroots, parehong ginagamit kung anong meron sila, kung naasaan sila. At yan na nga ang buod ng lahat. Kung pagsasama-samahin natin, ito yung larawan na ipinipinta ng ating mga material. Mayroon kang isang lahi na may katatagan na hinubog ng daan-daan taon ng pagsubok. Mayroon kang pananampalataya na sinubok at pinatibay ng apoy, hindi lang basta minana. At ngayon, mayroon kang mga makabagong kagamitan na dulot ng teknolohiya. Ang tatlong ito nagsasama-sama para bigyang lakas ang isang sending generation
mula sa Pilipinas. Ang argumento, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera o resources. Ito ay tungkol sa pagiging handa, tapat at paggamit sa kung anong meron na tayo. Mga karanasan, katangian at koneksyon na hinubog mismo ng ating mga hamon. Matapos marinig ang lahat ng ito, parang hindi na tanong kung may potensyal ang Pilipino para sa isang global na misyon. Malinaw na mayroon at nangyayari na. Ang tanong na iniiwan nito sa atin ay mas personal. Kaya para sa iyo na nakikinig, ito ang iiwan naming tanong para pag-isipan mo. Ano ang mga hamon o limitasyon sa buhay mo ngayon? Isang mahirap na trabaho, isang problema sa pamilya, kakulangan sa pinansyal, na baka isa palang paghahanda ng Diyos para sa isang mas malaking layunin. At ano ang isang maliit na hakbang na maaari mong gawin ngayong linggo para gamitin ang iyong mga kakayahan, karanasan o koneksyon para sa isang misyon na mas malaki pa sa iyong sarili?